Hey guys! What's up mga kababayan? Kamusta kayong lahat? At andito po nagbabalik si Jerry Vlog. Ayan, kamusta po ang lahat? Kamusta kayo mga kababayan natin dyan? At sana ay okay kayo. So ito gagawa lang po ako ng reaction video po regarding sa Kalye survey na itong nakarang araw. So ito, magre-react lang tayo ng konti. Yes, konting oras lang po ang ating i-google dito. So magre-react lang tayo regarding dito sa Kalye survey, kung ano masabi mo sa pamumuno ni President Marcos or sa dating presidente na si Tatay Digong. So ito po, panoorin natin, hindi ko na matagalin to. So sa mga bago pa lamang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click nyo lang po ang subscribe at i-like at i-share na rin po ang video na ito. So ito po, let's go, mag-react na tayo mga kababayan. At just leave your comment down below kung ano pong masabi ninyo sa Kalye survey na ito. Okay, let's go. Administrasyon ni Pangulong Marcos kayo? Magulo eh. Ang gulo nila eh. Buti pa si Duterte, balik niya si Duterte. Ayan, nabanggit niyo si Pangulong Duterte. Saan ang masabi niyo po sa administrasyon ni Pangulong Duterte? Si Duterte may isang salita. Pag sinabi niya patay-patay. Hindi, totoo silang mga magnanakaw, mga mandurukot, wala yan. Nung nandiyan si Duterte, sinabi niya papatay. Kato mga adik, wala rin yan. Siyempre, kailangan natin pinunong na may panindigan, may batas. So ang sinasabi ni Kuya dito, kailangan natin ng pinuno na may paninindigan at may batas. So Kuya, masabi ko lang dito sa sinabi niyo po ay disagree ako dito sa sinabi niyo. So nakikita naman po natin mga kababayan ko sa mga balita, sa news, sa radio, sa TV at kung saan mang social media na talagang pinanindigan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pagkapangulo, no? Even his 1 year and 8 months pa lang po siya dito sa pagkapangulo ating Pilipinas, sa ating bansa, ay talaga namang marami po siyang nagawa na. Kaya lang po ang karamihan lang po sa ibang mga tao at sa karamihan ng mga ibang mga vloggers ay sinasabi nila ay matagal na si Marcos pero wala pa rin silang nakikitang nagawa. So para sa akin naman, opinion ko lang, siguro hindi lang nila na-appreciate kung ano man yung ginagawa ng ating mahal na Pangulo sa ating bansang Pilipinas. Kaya siya nagka-travel, kaya siya pupunta sa ibang bansa para makipag-alyansa para na rin sa kay kabubuti ng ating bansang Pilipinas. So regarding naman kay Kuya, nagkakamali po kayo na walang paninindigan itong parang sinabi na rin po niya na walang paninindigan itong si Marcos. Kasi sinabi niya kailangan natin ng Pangulong may paninindigan. So ito, ibalik natin na mga kababayan. May panindigan, may batas. Yung may paninindigan na salita. Yan kasi akala, yung iba kasi mga sensitibo, pag nagsasalita si Duterte, akala yun na may ibang kahulugan yun. Kung naresabi niya papatay, may ibang kahulugan na ibig sabihin yun. Ibig sabihin yun, anong kahulugan? Siyempre, yung mga adik, buti mo tatakutin yan gagawin ka rin yan, diba? Tinatakot mo naman adik. Tinatakot sa adik. Tinatakot sa adik. Takot ka, siyempre, iba utak nun eh. Paano kayo matungan? Lamit mo. Maganda yung Duterte kasi yung mga magnanakaw, mga mandurukot sa adik. Wala, ibig sabihin may resulta. So ito po, sinabi ni Kuya, oo, maganda naman po talaga ang kay dating Pangulong Duterte. Kasi yung pagkaupo po ni Pangulong Duterte sa bansang Pilipinas as a president, yun kasi talaga ang tinutukan niya, yung drug war. Kaya lang siyempre ang mga nahuli is yung mga nasa mababa lang, hindi talaga yung nasa mataas, di ba? So masabi ko lang po dito, magkaiba po between President Marcos and dating Pangulong Duterte, kasi magkaiba po sila ng way how to handle this country, okay, para mapabuti pang Pilipinas.
kinukumpara kasi nila mga kababayan ko within that 6 years na sa pag-upo ni dating Pangulong Duterte kaysa ngayon po sa kay Bongbong Marcos na wala pa pong 2 taon o 3 years or 4 years, 5 years, 6 years. 1 year and 8 months pa lang po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So sa kanya naman po is ang ginagawa niya is mas tinutukan niya yung sa ibang way, sa ibang paraan na para mas mapabuti ang ating bansang Pilipinas. Kasi ang ibig siguro sabihin ni Kuya dito sa sinasabi niya, dapat pumatay din si Marcos, dapat mapangahas din. So hindi naman po ganun ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa ganoong way, hindi niya hahayaan na may mga kababayan tayo na mga ganun. Oo, normal lang talaga yan na hulihin yung mga adik, yung mga gumagawa ng anomalya sa bansa, no? Pero hindi po ganitong way ang paraan ni Pangulong Bongbong Marcos para makastigo itong ating mga kababayan at para mapabuti ang bansang Pilipinas, no? So yun lamang po ang masabi ko sa kay Kuya sa sinabi niya regarding dun sa drug war. So kasi kinukumpara kasi ng iba dyan mga kababayan ko, si Duterte kasi 6 na taon na po siya, marami talaga siyang nagawa. Ito kasi si President Bongbong Marcos is 1 year and 8 months pa lang po mga kababayan ko. Huwag po tayong atat, huwag po tayong excited sa mga ano pang gagawin niya kasi lahat po yan ay nakaplano, step by step po lahat yan na kanyang gagawin. So wala pa po siyang ilang taon na ba si Marcos, 1 year and 8 months pa lang po mga kababayan ko. So ito panoorin natin. Sandataan lakas, may mga project, diba? Nagkaroon na ng pandemic kaya ganyan, hindi yung parang hindi niya na-fulfill masyado yung termino niya. Kung wala lang pandemic yun sana ang daming nagawa niyan. Yun lang naman. Sa lahat ng presidente yung kinalakihan ko. So yun po, no, regarding naman po sa project po, lahat po yan ng mga project ni Pangulong Bongbong Marcos ay nakabalasa na po lahat yan. Regarding nga po dyan sa pabahay niya, dun sa mga sa Kadiwa. So marami po talaga sa, kaya lang yung ibang mga kababayan natin talaga is hindi nila nakikita yun at hindi nila na-appreciate yung ginagawa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ang gusto po kasi nila is ura-urada agad, diba? Hindi naman po pwedeng ganon. At kinukumpara kasi nila itong si Duterte tsaka itong si Marcos, which is magkaiba po sila ng way para i-handle itong ating Pilipinas, no mga kababayan ko. So yun lamang po ang aking maliit na reaction dito sa regarding sa video na to. Abangan nyo po ang ating mga next na vlog pa, reaction video po regarding po sa mga komento about sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So wag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Algeria Vlog po. So ako po talaga naniniwala ako na marami pang kayang gawin at patunayan ng ating mahal na Bongbong Marcos, pero hindi po niya kayang at hindi po niya kailangan magpaliwanag at patunayan ito sa mga taong pikit ang mata at hindi nakaka-appreciate sa kanyang ginagawa about sa Pilipinas. So hindi po niya kailangan magpaliwanag, i-please yung mga taong ayaw sa kanya. So yun lamang po, and God bless you all.